So involving nga po yung ating motorcycle at saka ang van po na galing po sa Numancia, Aklan po. Okay. Both vehicles, sir, saan po galing? Yun nga po yung galing sila ng Numancia, Aklan. Ito pong van po natin at ito pong ating motorcycle galing po ata ito ng Barangay Tundog po. Dito rin po sa Tangalan, Aklan po. Okay. Magkasunod pa lang. Magkasunod lang po. Magkasunod lang So sila. ano bitaw natabo, sir? Natabo rin ng incident. Tagalog po. Ano talaga yung Sige. nangyari, sir, nung nangyari po itong insidente at yun nga, may dalawang buhay po talaga yung nawala. Ayun nga po, no, according doon sa pasahero ng ating van, kasi itong van natin ay parang bumabiyahe ito at papunta ito sa Katiklan. So magsusundo po ito ng, allegedly magsusundo ng parang mga INC member na papuntang Iloilo. So ito pong driver natin ng van, nagbabiyahe din po ito at the same time at kaya nagpipick up po ito ng pasahero. Ngayon, from Numancia, may kasabay po ito na isang van din na parang according dun sa ating mga witnesses, pasahero nitong van is parang nag-uunahan sa pasahero. So parang nagkakarera sila. Ayun nga, pagdating dito sa may malapit dito sa diversion road ng Tangalan, so parang ang nangyari is nag-overtake itong van na ito, itong nakabangga natin dito sa motorcycle. Dito sa may isang karera niya na isa ring van driver. Ngayon yung van driver ng kasabay niya is parang pinagbigyan siya at nauna siya ngayon. Ngayon nung nauna na siya, parang ang nangyari ay may nasa harapan na isang sasakyan. Imbis na parang lang siya, mag-una lang siya dun sa kakarera niya na sasakyan is parang nag-overtake pa ulit siya dun sa sasakyan sa harapan niya at yun nga, hindi niya nakita na yung motorcycle is kakaliwa dyan sa may diversion road. So pagkaliwa, nahagip siya nung parang overspeeding nga itong van na ito na ang sabi nung ating pasahero is more or less mga 120 km per hour ang takbo. So ganun ang description ng ating witness. Kabilis yung van nitong ating itong ating nakabunggo na doon sa motorcycle po natin. Okay. Sir, ilan yung sakay ng van na to? Kasi sabi mo may mga pasahero. Itong van natin, nakapick up ito ng pasahero doon sa may Numancia. 3 pasahero po ang na-pick up niya doon. Kamusta naman, sir, yung pasahero ng van? Yung pasahero naman ng van, wala naman po silang injuries. At sa kasalukuyan, nandito nga sila sa police station para magbigay din ng statement. Pero sila mismo, sir, parang nagsasabi na napansinan nila na parang overspeeding yung patakbo nitong van driver. Ayun nga po, from Numancia pa daw, parang na itong dalawa na ito, parang nag-uunahan sa pasahero. So overspeeding talaga yung takbo nila. At yun nga, pagdating dyan sa may Barangay Tundog, yun ang yung nangyari. Okay, yung sa motor naman, sir, sa motorista natin, ano yung lakad nila at saka ito ba mag-asawa sila, sir? Kaninang umaga pumunta tayo dun sa bahay nitong lalaki, yung taga Barangay Tundog, at ayon dun sa kapatid nitong lalaki na biktima is parang itong dalawa is mag-live-in partner. Okay. At papunta ito doon sa Barangay Tagas kung saan nakatira din yung babae na kalipin itong lalaki na taga Barangay Tundog para magpakain ng parang backyard farming, parang may piggery sila doon. Okay. Every morning pupunta sila doon para magpakain ng sa mga baboy nila at at the same time meron din silang parang farm. Kaya may dala sila kanina na parang chemical na pang-spray doon sa farm nila. Ito yung lalaki yung driver, sir? Opo, yung lalaki po. At saka angkas yung babae. Angkas yung kalipin po. Ganun, sir, kalakas yung impact, estimated din gano'ng kalayo yung pagkatilapon ng mga rider ito na biktima sa area? From dun sa pinangyarihan po ng insidente, more or less mga 300 meters yung pagkalagkad po dun sa motorcycle. Kasama yung babae dun sa ilalim ng sasakyan na pinalagkad. Malayo-layo. Mga 300 meters po ang distance ng pagkalagkad dun sa sasakyan. Yung van driver, sir, kumusta kompleto naman yung papeles niya? Meron naman po siyang papeles kasi trabaho niya talaga driver.
At yung driver po natin kasalukuyan nandito po sa police station. What about sa motorcycle side dyan? May papeles din? Kompleto rin kaya? Kompleto naman po. Lisensya. Katunayan yung motorcycle is bago pa naman yung motorcycle. Kaso siya nakita natin dito, naka-impound yung motor niya, walang nakasampay na helmet. So, wala nga helmet silang dalawa that time. Nung time po na yon, ang pagkakaalam po namin wala po silang helmet. Okay. Sir, ilang taon itong mga involved na to, sir? Ang lalaki po natin is 58 years old at ang babae po ay 48 years old po. Both from dito po sa residente po ng Pangalan po. Yung sitwasyon sa mga living partner, as dead on the spot, alis na rin na Kanina nung pag-responde ng personnel natin, yung babae talagang wala na siyang sign ng na humihinga pa. Pero yung lalaki medyo humihinga pa kaya dumating yung ating MDRRMO at saka yung BFP natin. Ay sinugod na sila sa hospital dito sa Kalibo sa Provincial Hospital. Provincial Hospital po. Sir, aside sa sa isalalim sa medical itong driver ng van, possible pwede siya po ipa-drug test. Actually po yun po ang ginawa natin, naggawa po tayo ng request sa ating Provincial Forensic Unit para ipakandakan natin ng drug test kasi nga yung takbo niya is sobrang bilis. So baka iniisip natin na baka siyempre yung mga driver natin baka gumagamit na rin ng illegal. Ilang taon to, sir, yung driver? Ang sabi niya 25 years na siyang driver. Ilang taon na siya, sir? Edad niya, sir? Ang edad ng driver natin is 53 years old. Taga saan siya, sir? So taga Barangay Buluwang naman siya. Pag lumabas, sir, ang drug test niya at mag-positibo, what will happen to him at saka sa lisensya niya? Ang mangyari po, kung mag-positive siya, so papailan po natin siya ng karampatang kaso po sa paggamit ng illegal na drug. Tangalan PNP mag-profile. Opo. Okay. Tapos sir, sa investigasyon nyo, kasi kanina sabi, naghahabulan sila ng pasahero. Inamin to ng driver sir na naghahabol talaga siya ng mga pasahero. In-interview ko siya kanina. Ang sabi niya lang sa akin na nagmamadali siya na ng takbo namin niya. Ang takbo niya sa akin is 80 to 100 ang speed. So, ang sabi niya sa akin, kaya siya papunta dito sa poblasyon kasi mamimik up pa siya ng pasahero. Po, sir, Sir, yung tangalan na PNP po ba nakipag-coordinate po tayo sa non-transportation office po? Sa ngayon po, wala pa po. Nakita namin, sir, kanina sa baba, nasa proseso siya na, yung literal na pinaprocess nga, papailan siya ng kaso ngayong araw at kung ano yung kaso, sir, if ever. Inaantay po natin yung family ng mga victim natin, kasi ang pagkakaalam ko, yung anak, according dun sa pagpunta namin dun sa bahay nila kanina, according dun sa kapatid na is parang nasa ospital pa kanina. So, inaantay natin kung anong plano nila. May we know, sir, if ever, yung katindi yung injuries ng dalawang victim? Ano po? Yung injuries na incur sa dalawang biktima, sir, kumusta? Mga seryoso ba talaga? Fatal po talaga. Fatal. Ulo mo, ano ulo? Tsaka yung katawan talaga. Kaladkad kasi yung babae. Parang napunta sa ilalim ng van. Kasamang kinaladkad. Kasama ng motorcycle. Yun nga, sir, parang may buhok pa sa may motor. Opo, natanggal talaga yung buhok niya. Ano yung possible case ng itong van driver, sir, kung sakaling desidido na magsampa ng kaso itong pamilya ng biktima? So, ang ipapile po natin dyan, reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. 2 counts. Sir, yung sasakyan, sa kanya or ginabiyahe niya lang ng van driver? Nandito yung may-ari ng vehicle, nakikiporsyentuhan daw, sabi ng may-ari. So, ano yung mangyayari? Or may initial usapan na ba between the driver and the owner ng van? Kung ano yung mangyayari sa mga settlement, if ever may settlement? Sa ngayon po, wala pa tayong, kasi yung family ng biktima, hindi pa naman napupunta dito. Pero yung owner, handang tumulong sa medical expenses? Wala pa tayong information tungkol doon kung willing siyang tumulong. Yung place of incident natin, sir, di ba, para sa kaalaman ng mga nanonood at ng general public, ano na siya identified as accident-prone area? Yan pong area na yan, kasi ako dito, pa lang, mga 2 weeks pa lang ako dito sa Tangalan ng PS po. Bali, but according dun sa personnel natin at dun sa barangay official na yung mga barangay official po dyan sa barangay Tundog, yan talagang area na yan is prone talaga sa accident.
Okay. Yung pasahero sir ng van, no, kasi kanina may INC na pinipick up siya. Itong sakay kanina, ano to, mga regular pasahero talaga niya, at saka ano, may mga may sugat rin ito sir. Ang ipipick up po ng driver natin is from Katiklan. Dadalhin daw niya sa Iloilo yung mga INC. So pipick upin niya sa Katiklan. Pero yung habang papunta siya doon, na-pick up siya ng pasahero. Ang una niyang na-pick up sa Numancia, yung 3 po na pasahero niya ngayon. At sa kasalukuyan, wala naman po silang any injury po. Sir, upon arriving po sa area, ano po talaga yung nabutan ng ating kapulisan? Ayun nga, Kamusta po? pagdating ng personnel natin, no, at around siguro 5:50 na, 5 Around 5, sir. 55 na yata. At around 5:55, nakita na nga nila yung motorcycle at saka yung van doon na malapit sa bahay ni Punong Barangay, sabi Inform French Lumbaysel, this is Postal Bay, 1011, this is G. Patricio, and 13 Sunny, and 20 Balite Police Station. Situation report is normal, over. Ang Punong Barangay po ng Barangay Tundog, yung sa may residence niya, siguro more or less mga 300 meters po away doon sa pinangyarihan po ng insidente. Palayo talaga. So, yung babae sa ilalim po ng van. Opo, sa ilalim na siya ng van na kinaladkad po ng van natin hanggang doon sa may bahay ng Punong Barangay po ng Barangay So, Tundog. mga ilang meters pa, sir, yung pagkaladkad? Siguro po mga 300 meters. Hindi niya namalayan na may... Hindi na po, siguro sa sobrang bilis nga ng takbo niya, Hindi niya agad hindi niya na nakontrol yung sasakyan niya. Tigil, Hindi na agad oo. na niya mainto. Yung lalaki tumilapon, sir. Opo, tumilapon po yung lalaki. Upon assessment, sir, sa van driver, nakainom or Sa ano naman, hindi naman siya nakainom kasi in-interview ko siya kanina. Pero yun nga, tinitingnan natin baka mamaya positive siya sa paggamit ng illegal na droga kasi sobrang bilis ng takbo niya. Pa-check pa ako. For ano pa naman for testing pa naman, For sir. testing pa naman po. Ilang taon na itong babae, sir? At taga saan siya? Ang babae na biktima po natin is 48 years old at taga Barangay Tagas po. Tagas. Yung mga anak po sila, sir. Accordingly, doon sa pag-interview natin kanina, itong babae, may dati siyang asawa at may mga anak din sila. Tapos ganoon din po yung lalaki na itong kalibin niya, itong driver ng motorcycle, may dati rin pong asawa at may mga anak din po. Sir, dito sa bayan ng Tangalan, okay lang na hindi mag-helmet? Actually po, yan nga yung pinag-uusapan namin na kasi bago lang ako dito, yan yung pinag-uusapan namin. Pero but previously, nanguhuli naman sila ng mga walang helmet. But dahil nga dito sa nangyari na ito, kinausap ko yung ating municipal mayor at sabi ko na i-implement natin lahat ng mga ordinances dito sa Tangalan na involving dito nga, lalo na dito sa may mga gumagamit ng ating mga national road. National highway pa kasi yun, sir, yung pinangyarihan ng insidente. Pero may plano tayo dito sa munisipyo sir na hindi muna sila gagamit ng helmet. May plano yung meron po tayong parang ordinansa na bago pero hindi pa na-i-implement na dito po sa populasyon parang authorized na walang helmet po. Ay, okay, sige. Parang hindi sila, binabawalan sila gumamit ng helmet, ng face mask dito sa mga pag nandito ka sa loob ng poblasyon. Poblasyon. Siguro po yan po yung anti-criminality campaign na ginagawa ng ating munisipyo po. Okay, sige. Sige, Sige sir. sir, sa Maraming pagpaabot mo salamat. lang sir sa dagdag pa na pagpaabot natin dito sa Tangalan sa mga lalo na sa mga motorista natin sir. Reminder, sir. Dito po sa mga kababayan natin dito sa Tangalan po sa municipality ng Tangalan. Simula po ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw, mag-intensify po tayo ng pagpapatupad ng ating municipal ordinances. Sang-ayon na rin po sa pag-aproba ng ating municipal mayor na yung ating municipal ordinances ay strictly natin ipapatupad po sa bayan ng Tangalan para maiwasan din po natin yung mga ganyan pong katulad na mga insidente po dito sa bayan na ito. Okay, Sige, sige. sir. Maraming salamat sir. Police Okay, Captain mga Jason, kabayan, yan si OC, Police Captain Officer in charge Jason in Tangalan Mausig, Municipal kapag Police Chief of Police Station. Tangalan Municipal Police Station. Thank you po. Okay, sir. Taga
Dito man gali sikap, sir. Sa... Doon sa ano, malapit lang sa area na. Oo, Bahay ni alam mo Kap. ang pangalan niya kasi kung Aha, ring sige. ko ba yan. Hindi ko makita. Sige, sir. Siya dito, tuloy ko lang yung pangalan niya. Tagas. Tantin. Sir, pwede ako